Para po sa mga kapwa ko OFW, ako po si Mercy Garcia Rosario na isang OFW. At 18 years na po ako dito sa ibang bansa. Yan. Maraming salamat po sa mga nanonood ng YouTube channel ko. Yung mga baguhan po, pakiclick po yung subscribe, saka yung bell button dyan sa gilid para ma-notify kayo sa susunod na video ko. Yan. Ang topic natin ngayon ay gusto ko lang i-share sa inyo yung kung paano po yung pamamaraan ng matiwasay na pamumuhay sa ating buhay, kasi kailangan natin yung hindi po tayo bugnutin sa buhay natin, kasi pag nandyan yung mainitin ang ulo natin, parang hindi po tayo nakakagawa ng maayos, di ba? Kasi importante po yun, yung pasensya yan. Kasi gusto ko lang ibahagi sa inyo yung isang halimbawa nung tinuro sa amin ng teacher ko sa English namin noon, yung sa may isang ina na naglaban ng damit, puro puti, nilabhan niya lahat yung damit nila, na tapos sinampay niya, tapos biglang lumakas yung hangin, yung sinampay na putol, tapos yung lahat ng nilabhan niyang puting damit nahulog sa lupa, diba? Tapos yung aso naman niya, isa-isa niyang hinakbangan yung damit na puti. Tapos imbis na magalit yung nanay, namangha pa doon sa gawa ng aso, kasi nung tignan niya yung labada niyang damit, yung aso inistipan niya, hinakbangan niya yung damit na pari-parihas yung distansya, parang sinadya na parang ginamitan ng roller o measurement doon sa damit na hinakbangan ng aso yung kanyang nilabhan na puting damit. Sabi niya, wow, nakakamangha naman tong gawa ng aso ko. Sabi niya, parang kaganda daw tignan dahil pantay-pantay yung pagkakahakbang niya dun sa damit, kasi nga siyempre marumi yung paa ng aso, tapos puti yung lalabhan, kitang-kita yung mark doon sa damit na ginawa nung nilabhan niya, na inistipan ng aso niya na alaga niya, di ba? Tapos natuwa pa siya, di ba? Kasi hindi po siya bugnutin. Yan po yung sample ng isang tao na kung ibang tao siguro yun malamang tignan niyang batuin yung aso niya, no? Sigurado hanapin yung aso niya kung sakaling wala na siya doon, kaya pag andun pa yung aso ko, siguro mabato niya siguro yung mga ibang tao, di ba? Yung mga iba baka awayin niya yun, o kaya yung mga ibang ina na nakaranas ng gano'n na yung nilabhan niya, halos buong mag-araw niyang pinaghirapan na labhan, tapos gano'n na lang makikita niya, di ba? Di lalo baka hindi pa kainin niya yung alagang aso. Kaya yung sabi ko sa inyo na kailangan po natin ng pasensya, huwag bugnutin sa buhay, para po gaganang buhay natin. Alam nyo yung kwento ko kanina, yung nanay, imbis na magalit, sobrang natuwa pa sa sarili niya, na hindi niya inisip yung pagod niya, hindi niya inisip yung maghapon siyang naglaba para sa damit ng kanyang anak, pero nung nakita niya yung gano'n na ginawa ng aso, hindi siya nagalit, kung di natuwa pa siya, para daw para daw art yung ganda ng pagkaka-step ng aso niya, kaya di ba, kung yan yung isang halimbawa po natin, na wag po tayong mainitin sa buhay, kung mayroon po tayong dapat gawin na ulit, wag na tayong magalit, kagaya nun hindi siya nagalit, nilabhan niya ulit yung damit ng kanyang mga anak, hindi niya pinagalitan yung aso, di ba? May mga pangyayari naman na hindi sinasadya, di ba? Yung nagkakataon na may pangyayari na magugulat ka na lang, o kaya mamamangha ka na lang, di ba? Parang tapos minsan lang naman mangyari yun. Sabi nga nung nanay, ang ganda naman ng pagkaka-step ng aso ko, minsan lang ito mangyayari sa paglalaba ko, siguro ngayon lang na mangyayari itong nakita ko sa ginawa ng aso ko, di ba? Parang ganyan din yung ngayon nangyayari sa paligid natin, di ba? Kaya wag namamangha tayo na nagkaroon ng ganyan. Kaya ang gawin na lang natin is magdasal na lang, di ba? Kaya nga sabi ko, wag po tayong magreklamo, wag mainipin, wag po tayong, kung mayroon tayong pwedeng gawin na lang, kasi dumarating yung buhay natin na hindi sinasadya. Dumarating sa buhay natin yung pagkakataon na mapapagod ka na hindi mo inaasahan, di ba? Dumarating yung panahon na krisis na lahat nakakaranas ng ganyan. Kaya wag po tayong magreklamo, wag tayong mawala ng pag-asa, kasi darating din naman yung maganda sa buhay natin. Kaya sabi ko nga, habang
nabubuhay tayo kung ano yung nawawala o kaya kailangan nating gawin ulit. Gawin na natin ng taos puso sa puso natin. Wag na tayong magtanim ng galit o wag na tayong yung sisisihin mo pa yung iba para lang sa nangyari sa time na yun, di ba? Kaya sabi ko kanina, imbis na sisihin niya yung aso niya, hindi eh. Natuwa pa siya dun sa nakita niya kasi sabi niya, minsan ko lang itong nakita at hindi na ito mauulit. Kaya yung mga pagsubok na nangyayari sa buhay natin, minsan lang yan at hindi na yan mauulit. Kaya nang nangyayari sa atin sa problema natin, di ba? Yung pagkalat ng sakit na yan, hindi na po yan mauulit. Minsan lang yan dumadaan sa buhay natin. Kaya dapat po kunting ingat, kunting sumunod po tayo, di ba? Kaya sabi ko, at saka kung ano yung pag natapos lahat yung problema na yan, kung ano po yung pwede natin ulit umpisahan, gawin po natin ng walang reklamo, walang yung sabi ko nga, yung wag mainipin. Alam ko matagal ulit tayo makakabangon, pero darating din yan naman na matatapos lahat yan. Kaya nga sabi ko nga, yung mga iba nga, di ba, pag nagkakaroon ng problema, yung biglang nasusunugan, di ba, hindi rin naman yan inaasahan, pero ginagawa ulit, pinapatayo ulit yung bahay nila, di ba? Parang ganyan din sa nangyayari sa atin ngayon. Pag nawala na yung problema natin, bangon ulit, magpanibago ng buhay, gumawa ng kung ano yung ginagawa mo araw-araw, doblihin mo pa para makabangon ng maayos o kaya yung makasurvive sa buhay natin. Hindi po yung porque bumagsak ka ngayon eh magmamagtul ka na yan, tatamarin ka na para gumising o tatamarin ka na mag-umpisa ulit kasi pakiramdam mo eh ang daming nawala, di ba? Pero hindi, wag natin gawin yan. Kaya ngayong halimbawa ko kanina, nagkatapagod-pagod naman yun na naglaba, pero hindi siya nagreklamo, hindi siya nagalit, hindi rin siya nagmura. Kumbaga, ginawa pa niyang parang namangha pa daw sa nangyari kasi minsan lang daw yan na makikita niya yung ginawa ng aso niya at hindi na yun mauulit. Kaya dapat po isipin po natin yan na kung ano yung nangyayari sa paligid natin ngayon, tanggapin natin sa taos puso natin at magdasal at manalangin at isipin natin na lilipas din yan at kaya din natin protektahan lahat ng nasa paligid natin, na gabayan sila kasi kailangan din tayo ng ating mga mahal sa buhay. Kaya sana po sa vlog ko na to may natutunan kayo na pagdating sa buhay po natin, wag po tayong yung reklamo ng reklamo kasi dumarating talaga yung pagsubok. Kaya dapat po kung sabi ko nga, kung may nakikita kayong kailangan yung gawin nyo na ng taos puso sa diyan sa puso nyo, na wala ng pag-aalinlangan o wala ng sisihan, di ba? Kailangan kung may makita kayong na dapat ninyong ayusin na ninyo pag natapos lang ng problema. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung imbis na magreklamo o kaya magalit, nilabhan na niya ulit yung sinampay niya dahil sa hindi niya inisip na isang hirap yung nangyari sa kanya, kasi nga natuwa pa dun sa nakita niya, dun sa inistipan ng aso niya kasi sabi niya, ngayon ko lang to makikita sa itong nilabhan ko ito, ngayon ko lang itong makikita na ginawa ng aso ko at hindi na ito mauulit. Kasi parang kakaiba nga di ba? Parang sabi ko kanina, yung step by step ng aso, parang ginamitan ng measurement na pantay-pantay. Ang ganda ng pagkaka-step ng panang aso niya dun sa kanyang nilabhan. Kaya ginawa niya, nilabhan niya ulit na masaya. Parang, di ba kung malungkot tayo at galit, parang mababagalan matapos yung trabaho natin. Baka hindi mo laban sa araw na yun baka ipagpabukas mo na dahil pagod na ako ngayon, bukas ko na laban yan, kasalanan ng aso ko, di ba? Magaganon pero dahil natuwa siya doon, nilabhan niya ulit at walang kasamang reklamo at hindi siya nagalit o kaya hindi siya bugnutin sa nangyari. Kaya ganyan po dapat ang gawin natin, na kung ano man yung
nagiging problema natin ngayon, taos puso po nating tanggapin at manalangin at gawin na lang ang nararapat para bumangon at mag-umpisa ulit. Yan. Sana po nagustuhan niyo po yung topic ko ngayong araw na to. Sana po sa mga sumusuporta po sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo bukas. Ayan, maraming salamat. Sa susunod na ulit. Bye. Thank you.